kung meron mang crime against humanity, ito yun. No? Ito yun. When you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon ang mamamayan in the guise of putting up flood control projects na wala naman o sira naman, at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan, ng inabot ng gutom, no? Eh talagang higit pa ito doon sa giyera, no? Kasi ano ito, massive ang pero yan, ilang araw lang. Tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive. Nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon ang putik lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako nadanasan ko yung Ondoy, 1 linggo mahigit bago nalinis ng gusto yung inabot ng tubig, baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos niyan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang kung ano lang yung na-save mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun kalupit. Para kang tinamaan dito ng bomba na talagang para kang na Nagasaki, na para kang na taga Hiroshima na wala ka talaga lahat, ubus ka, no? Pati luha mo ubos. Ang palasyo, Malacanang, si Yuse Claire Castro ay may pahayag kaugnay nga dito sa naging statement po ni Governor Pambaric Cuatro kaugnay sa investigasyon nga sa mga iimbestigahan ng mga flood control projects. At ang sabi ng Malacanang, dapat ang i-cover ay hindi lamang yung mga flood control projects na sakop under Marcos administration, kundi pati na raw sa mga nagdaan. Kasi nga naglabas sila, nasa halos 400 o higit 300 flood control projects ang naitala dyan sa Cebu between 2016 at 2022. At meron din daw higit 100 o nasa halos 200 po ito na mga flood control projects daw na naitala dyan mula 2022 hanggang 2025. Ano naman ang masasabi po ninyo? Ayokong sabihin na bobo siya, no? O mahina utak niya o yung utak niya nasa talampakan. Kasi pag nag-iimbestiga ka, whether you're a policeman, abogado o investigador ng NBI o FBI, kung ano man yan, nagsisimula ka doon sa pinaka-recent. Hindi ka magsisimula doon sa dulo. Papunta ka ro, naabutin mo yon. But you have to start first. Dito, sa pinaka-recent, ano ba yung recent? 26 billion. Doon ka muna, no? Pagkatapos, kung aabutan ka ron, fine. But you do not investigate something that is more than 10 years ago. Hindi ganun. Kasi kahit sa bangko, tatlong taon lang yan. After 3 taon, nawawala na lahat ang record niyan. Dito ka talaga kung kasi dito, ano ba pinag-uusapan? Ang sinasabi, mismong gobernador nagsabi, 26 billion, krimen ito. Bakit mo ililihis? At sa pa, Duterte ka na naman, Sir Mario Joseph. Yan ang sinasabi natin Puro kayo lihis, puro kayo lihis. Hindi kayo makakasolve ng problema because you can only solve a problem by accepting that you have a problem. Kasi parang lumalabas, wala silang problema sabi nga niya, kahapon sa press con, wala tayong problema kung walang tulong galing sa abroad, kaya pa naman natin. Kaya natin. Tapos maglalabas kayo ng press release na over 1 trillion ang pamimigay na ayuda. Saan kayo kukuha ng pera? Bangkarote nga tayo, kulang nga tayo ng mahigit 500 billion sa panggastos natin sa araw-araw We need to make a loan of about 4.6 million a day. Mahirap kasi paasahan na naman natin ang tao, ibubudol na naman natin. Huwag ganun, no? Galit na ang tao, simido na ang tao. Tapos bubulahin mo pa na magbibigay kayo, maglalabas kayo ng tulong. Puro kayo maglalabas, wala naman kayong nilalabas. Ilang araw na, hanggang ngayon. Ngayon pa lang pupunta presidente kasi nakauwi na si Frasco, yung kanyang most trusted dyan na congressman sa Cebu. Bisipin mo,
nagkabaha-baha lahat ng mayor sa tsaka board member na kapanalig nyo, bakasyon sa abroad, sa Europe pa. O, saan ka naman, paano naman matutuwa yung mga kababayan natin Cebuano niyan? Dili naman, pinuwang naman ang inyo, ha? Sasabihin nyo, kapareho niya, meron pa kayo nilabas. 50 million dito, 10 million dito, ilalabas daw. O, wala pa kayo nilabas eh. Ang problema dyan, baka hindi na naman ninyo matupad dahil wala naman kayong natutupad pa. O, magagalit lalo ang tao. Ayaw ko magalit ang tao sa inyo. Oo. Opo. Tsaka yung parang ang yabang-yabang nung dating hindi natin kailangan ng tulong ng international dahil meron pa tayo niya. May pera tayo. Parang ang yabang natin. No? Handang tumulong yung ibang bansa. Pagkatapos sasabihin natin, hindi natin kailangan ng tulong. Sus Mario, Sepo. Opo, at bago ko ipasa kay Partner Admar, alam natin na may marami pang mga kalamidad dadaanan ng ating o mararanasan ng ating bansa, Sir Jay. Ako, sa totoo lang, Jade, no, gusto ko sana, nagdarasal ako na sana malugsaw itong super typhoon na paparating. Super talaga, imagine mo, ang estimate nila ng mga meteorologists, ang center wind nito hindi bababa sa 215 kilometers per hour at ang gustiness niya ay halos mahigit sa 300 kilometro bawat oras. Pag yan talaga, pag tinignan mo yung mapa at yung ikot ng bagyo dyan sa mga satellite feed, talagang hindi ko alam kung anong i-imaginein mo eh. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga kamag-anakan natin, mga kaibigan natin dyan sa Central Luzon, including those of the Northern Luzon, no? Talaga hong gawin nyo na ang lahat ng klaseng dasal para makakatulong man, no? If you believe in the powers of prayers, yun lang talaga ang panangga. Wala tayong laban eh. Kasi kung aasahan natin itong gobyernong ito, I'm sorry to say, please don't expect. Opo. Oo, at yun nga, may ilang lugar na nag-deklara nga dahil nga dito ng state of calamity dahil nga dito sa epekto ng bagyong Tino. Pero sa issue po ng state, pagdideklara ng state of calamity, Sir Jay, ano bang direktang advantage po niyaan na benepisyo para sa ating mga kababayan at ang assurance na hindi magamit yung pondo para sa issue na po ng korupsyon? Dahil yan po talaga ang mainit na issue ngayon. Sana wag naman abusuhin ng mga, especially yung ating mga local government executives at saka local government units, pati na national, no? Kasi pwede nga maabuso yan. Pero ang bentahin niyan, makakaiwas ka doon sa anong pangalan nito, sa red tape, no? Especially sa pagbibigay ng tulong ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. So isa yan, no? Magagamit mo ngayon yung mga trust fund, no? Lahat ng klaseng pondo magagamit mo para makapagbigay ka agad ng tulong doon sa mga biktima. Yun ang pinakabintahe ng Declaration of State of Calamity sa isang lugar o sa buong Pilipinas. Pangalawa, yung pagkontrol sa abuso sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang DTI and Department of Trade and Industry at maging mga local government units are empowered by law to make sure na hindi maabuso, hindi tataas, hindi lolobo yung mga presyo ng mga bilihin katulad ng basic, bigas, kape, at iba pang mga pangangailangan ng mga Pilipino na biktima ng kalamidad, Jay. Manong Jay, si Admar po ito. Magandang umaga. Opo. Sa inyo po ba, kayo po ba'y naniniwala at maituturing na po bang crime against humanity ang pangyayari pong korupsyon sa maanumalyang flood control project na nagresulta po ng pagkamatay ng marami sa ating mga kababayan po? Dahil mayroong ipinagmalaking mga flood control projects, mas lumala po yung baha. No, maraming mga first time na nagsasabi, kagaya dyan sa nangyari po sa Cebu City, sa bahagi ng Cebu, nagsasabi silang first time. Kaya hinahanap nila yung flood control project. Kayo po ba ay sumasang-ayon dito na pasok na ito sa crime against humanity?
O kung meron mang crime against humanity, ito yun. No? Ito yun. When you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon ang mamamayan in the guise of putting up flood control projects na wala naman o sira naman, at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan, ng inabot ng gutom, no? Eh talagang higit pa ito doon sa giyera, no? Kasi ano ito, massive ang pero yan, ilang araw lang. Tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive. Nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon ang putik lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako nadanasan ko yung Undoy, 1 linggo mahigit bago nalinis ng gusto yung inabot ng tubig, baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos niyan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang kung ano lang yung na-save mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun kalupit. Para kang tinamaan dito ng bomba na talagang para kang na Nagasaki, na para kang na taga Hiroshima na wala ka talaga lahat, ubus ka, no? Pati luha mo ubos.